Happy New Year sa lahat. Panibagong taon na naman ang ating haharapin. So, for today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano mag-repair ng solar light na kadalasan nilalagay natin sa labas ng bahay or kaya sa garden natin na iilaw tuwing gabi. So LED light lang po ito ang bulb niya. So may nagpa-repair sa akin bakit raw hindi na umiilaw yung mga LED light nila na inilagay sa garden nila. So ito yun guys, makikita nyo dyan, ito yun. Tsaka ito yung mga panel nila. So maliit lang, tapos yung LED light po sa ilalim. So kahit anong gawin nila hindi raw iilaw at hindi na nagcha-charge. So ito yung nagawa natin ng solusyon guys. At saka may switch naman dito sa loob, on off, ayan, pero ayaw na, hindi na nag-function. Usually guys, pag natakpan itong panel nga iilaw ito. So check natin sa ilalim kung ano yung trouble. May isa dito na functional pa siya guys. Sample natin, i-on natin. Ayan guys, ayan, umiilaw. Tapos umiilaw yan palagi kasi nandito tayo sa loob ng bahay nag-record. Pero kung sa labas tayo, pag nasikatan ito ng araw, ang panel niya automatic mag-stop po yung ilaw sa ilalim. Kasi nakasaga po siya ng sikat ng araw. So usually guys, pag meron kayong ganito, ang maintenance lang po dito is itong panel. Kailangan yung linisin. Gumamit kayo ng brush, kahit anong brush or kaya toothbrush. Lagyan nyo ng sabon para matanggal itong madumi yan sa panel. Yan po kasi ang nagko-cost kung bakit hindi na siya nag-charge, kasi nabalot na ng dumi or kaya mga putik, kasi prone po kasi ito sa araw at saka sa ulan. Kung pag may alikabok dyan, natamaan ng tubig or kaya ulan, nag-stuck po siya dyan, tapos nagiging putik. Kaya yan, yung panel niya hindi na nagpa-function kasi nabalot na ng putik. So ganyan lang po ang maintenance dito guys. Kailangan linisin na yung panel niya para may maha-harvest siya na power galing sa araw. So simulan natin guys ang pag-check kung ano yung problema sa ilalim. So kailangan lang natin is baklasin guys itong cover niya. Dito may tatlong tornilyo tayong makikita dyan. Ito pala yung may ilaw. So itry natin itong sira. So first day of the year, meron na tayong customer nagpapa-repair. Marami kasi ito guys na pina-repair sa akin, mga 8 solar light po ito guys. Dinala ko dito sa bahay kasi
dati raw maganda pa yung garden niya. Garden kasi may ilaw paggabi. Tapos dumaan yung ilang buwan. Kaya yun, wala nang ilaw kasi yung mga panels niya na balot na ng mga putik sa kuan ilalim. So ganun guys ang maintenance nito. Tapos ito yung loob niya guys, nakikita nyo may isang battery. Lithium battery din po ito, dito basta-basta nasisira. Ayan. Yung voltahe niya is 1.2 volts po ito. Ayan. Battery niya. So usually kasi guys, ang sira dito is ang connection lang ng battery. Kailangan mo lang lilinisin sa ilalim, baka may ano na dumi o kaya meron ng mga kalawang, so kailangan ng linisin guys. At saka kailangan nyo ding i-check guys, kung marunong kayo mag DIY, check nyo din yung board nya. Ayan, minsan kasi dyan guys mababasa sa ulan. Ayan, ikita nyo dyan may kalawang na, so need na po yung hugasan ng thinner o para ma-restore yung ano niya, system sa ilalim. Kailangan painitin ulit para gumana. Ito guys, di na to gagana kasi ayan, madumi na, marami ng putik. Kaya ito yung dahilan kung bakit ayaw na siyang mag-function ilaw na to. So yun lang guys ang pag-troubleshoot nito. Lilinisin, tapos i-reheat ng soldering iron. So ayan. So ganun lang guys ang procedure sa pag-repair nito guys. Ito lang naman yung isa na nabasa sa ulan. Tapos itong isa, try nating buksan ulit kung ano yung trouble nito. Kahit anong solar light guys, yung mga maliliit, ang maintenance lang po doon is yung panel niya. Kailangan nyo lang linisin palagi. Kikita nyo na madumi na, linisin nyo kaagad para always yung charging niya. Makita nyo ang result paggabi. So ito guys, yung isa. So far okay pa naman yung battery. Usually kasi guys, hindi na to nagcha-charge kasi dahil lang po sa ano, sa panel na ayaw na mag-charge. So ayan guys, nakikita nyo, sira na yung switch nya. Minsan umiilaw. Yan. Yan. So may power pa yung battery. Pero yun nga lang yung ano, yung switch nya nabasa siguro ito. Yan, nagbi-blink na lang siya. Ayan. So yun lang guys ang usually nasisira dito. Yung board, may maliit na board lang yan. Ayan. So ganyan po ang pag troubleshoot nito guys. Madali lang, kahit linisin nyo lang
Tapos yung mga spring ng battery, gumamit kayo ng sandpaper, lihaan nyo na matanggal yung mga kalawang. Tapos kung marunong naman kayong gumamit ng soldering iron, i-reheat nyo lang yung mga post ng mga piyesa para ma-alive yung connections. Yun guys. May isa din akong pinadala sa akin, ito solar light 25 watts. Sabi ng customer is wala na daw power, hindi na nagcha-charge. Wala na yung blank at saka wala nang ilaw sa loob. Tapos binigay, ito lang, hindi kasali yung panel. So, paano natin matatry ito guys? So, ang ginawa ko kanina guys, para matry ko lang ito, kumuha lang po ako ng tester, multi-tester lang po yung gamit ko. So, iset lang po natin sa times 1. Ayan. So, ang ginawa ko nito guys is may connection siya dito. Papuntang panel ito. Pero walang panel na pinadala. So, ang ginawa ko nito, hindi ko na binaklas ito kasi silyado kasi ito na silicone para hindi papasok yung yung tubig sa ilalim. Andito na din po yung yung battery sa ilalim pero hindi ko na binaklas. So kanina wala tong ilaw. So ang ginawa ko nito guys para ma-test ko kung sira ba to o hindi. Ang ginawa ko ay ganito. Tinitest ko lang times 1 sa multi-tester. Ayan. Yung rod niya nilagay ko lang dito para ma-test ko lang. So, yan guys. Pag-test ko kanina, mga ilang minuto lang, ilang seconds lang pag-test ko kanina. So, nag-charge po yung solar lights sa ilalim. Ayan. Ikita nyo, nagbe-blink. So, nakita ko kanina na ang sira talaga hindi dito sa system niya, sa solar light. Ang sira is nasa connections na galing dito papuntang panel. Di ko pa na-test yung wire papuntang panel. So maybe next time test ko yun. Nandun lang ang problema sa wire or kaya sa connection galing talaga sa panel. O kaya ang panel madumi na, ayaw na mag-charge. So ganun lang po guys ang pag-check ng mga solar light na kagaya nito. So ayan guys, nakikita nyo umiilaw na po yan kasi na-charge siya sa ang power galing dito sa multi-tester. Kahit konti lang, at least na-charge. Na-test natin na okay pa yung solar light na kagaya nito. Hindi kasi to basta-basta nasisira kasi silyado to eh. Nandito na din sa ilalim ng battery. So ayan, malapit na siyang ma-empty. Kaya nagbe-blink na yan. Mabilis na pagbe-blink. Indicator po yan na malapit na siyang malulubat. So yun lang po guys. Sana may natutunan kayong sa ginawa kong video na pwede nyo ma-apply sa mga solar light na sa inyong solar light or kaya may kaibigan kayong kagaya nito na magpa-repair sa inyo o kaya kayo nang gagawa. So ito na po guys ang solusyon. So maraming salamat po guys sa lahat sa panonood sa aking video. Happy New Year sa lahat. God bless.